po, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Po, dito po ulit tayo sa ating daily live. Amen po. Ng tuwing alas 4 ng hapon dito po sa Rema Fields. So, nawa po, nandoon tayo sa mabuting kalagayan. Alam po natin na malapit na po yung camping. At ang bawat pong isa sa atin ay nandoon na yung excitement. Amen po. Nandoon na yung kumbaga talagang nakaabang na, kumbaga nagka-countdown na. Amen. Sobrang miss na kasi bakit po? Wala nang wala nang maiiwan, wala nang magla-live sa mga churches kasi nga po nandoon na, pwede na tayong lahat ay sumama. Kaya po sabi natin kung may mga katabi man po tayo, no? Kung excited ka na ba? Nawa ang bawat isa sa atin ay nandoon yung puso na talagang nagagalak. Amen po. Sa bawat camping natin. Doon nasabihin na natin kahit na anong dumaan ng camping na yan, pero ang isa pong pinaka importante o kumbaga talagang inaabangan po natin ng mga taga-Rema, ito pong Believers Camp. Amen po. Dito po sa Believers Camp talagang sobrang ang pagkilos ng Diyos ay iba. Kumbaga nandito yung para sa atin ay makukuha natin talaga yung sagot, makukuha natin yung kalakasan, makukuha natin yung encouragement. Amen. Kaya kumbaga yung bawat isa sa sobrang excited papunta pa lang or malapit pa lang lumalakas na. Amen po. Sa amin personally sa amin minsan pagka nasasabi namin ni Doris o kaya na pagkukwentuhan ni Doris na kumbaga nung dati kasi unbeliever pa kami, syempre mas excited ka pa sa Christmas, mas excited ka pa sa New Year, pero nung talagang na born again na po kami o kumbaga nakakilala na talaga kami, mas excited na kami. Syempre nandiyan pa rin yung excited sa Christmas, nandiyan pa rin yung excited tayo sa New Year, pero hindi namin maipaliwanag kung bakit mas excited kami pag dumarating yung October camp. Amen. Kasi bakit dito kami personal at ang bawat isa sa atin ay nakakakuha talaga ng kalakasan mula sa Panginoon. Amen po. So yan, kagaya po ng mga, syempre mas nauna po sa akin mag-share, no? Si Pastor Lovely, si Pastor Roge, talagang kumbaga yung mga encouragement talagang nakaka-bless. Kaya nga po, tuwing October camp, nandoon dapat yung kapanabigan natin Dahil si Lord, nung simula pa lang, doon na ginanap yung same break o yung October camp, walang sablay. Amen. Unang-una po, syempre, si Lord, ang Holy Spirit, mas maganda maging sa personal natin. Nabanggit nga po ni Pastor Roge nung kahapon na hindi pa siya nakaliban o wala siyang kumbaga napalyahan o na-miss na mga camping. Sa akin, hindi ko lang alam kung meron na isa o sa tingin ko naman wala, pero hindi ko sure, pero ang alam ko naman talaga ay wala rin. Kasi bakit? Once na sabihin na natin naka-attend tayo ng camp, lalo na sa believers, dapat ito yung isang bagay na mag-uudyok pa uli sa'yo para sa susunod na taon Amen po. Na sa susunod na taon, kumbaga makikita natin. Kagaya nga po ng sinasabi niya nung kahapon, may mga ilan nga sa atin, yes, na kumbaga parang pipilitin pa or kaya kakausapin pa. Amen. Pero kung talagang nandoon na naramdaman mo si Lord that time ng same break, ay mas aasamin mo pa. Amen. Kumbaga pagka lalo nang lumalapit, lalo na tayong hindi nakakapaghintay Kumbaga parang parang halimbawa sabihin na natin meron tayong pamilya, 'di ba, sa ibang bansa, lalo na close. Kumbaga kung kailan na yung paparating na siya, mas lalo pa tayong hindi makapaghintay. Sana po ganun din yung feeling natin pagka dumarating na yung time ng October camp.
natin. Amen po. Doon kasi bakit? Doon natin matututunan eh. Sa akin po personal no, sa October camp, buti nga meron eh. Pero syempre, talagang mas maganda. Kasi bakit? Kumbaga, sinasabi nga po ng mga ibang pastor na pag ikaw daw ay naka-attend ng October camp o ng isang camping sa Rema, ay katumbas niyan yung 6 months na Sunday. So, alimbawa, sabihin na natin merong 52 weeks. O, di ba, yung kalahati nun, sabihin na natin 25 o 26 weeks. Katumbas lang yun lang 3 araw ng same break camp. Na kumbaga, yung anointing na makukuha mo dun sa mga services natin every Sunday, doon ay kumbaga parang nilansa mo na kaagad. Amen po. At kumbaga may free pa yun na kumbaga pagka uwi mo ng galing camping, syempre hanggang dumating na naman yung summer camp niyan, 6 months na naman. Dapat yung anointing natin nadadagdagan pa yun eh. Amen po. Kumbaga, wag na nating isipin na camping ngayon, tapos another 6 months ng summer, kumbaga parang yung dating naghihingalo na tayo, di ba? Naghihingalo na tayo kasi bakit kailangan ko na mag-camp, kailangan ko na lumakas, kailangan ko na ma-encourage, kailangan ko na para makapagpatuloy ako. Wala pong masama doon. At least, amen po, kumbaga nandoon yung desire natin na kumbaga madudugtungan uli yung buhay mo eh. Madudugtungan uli yung kalakasan ng spiritual life mo. Pero mas maganda siguro kung halimbawa nakapag-camping tayo ngayon, 'di ba? At darating yung susunod na camping, dapat yun na-add o kumbaga nadadagdagan. Amen po, yung anointing na natatanggap natin. Kasi bakit? Madalas na ang topic po natin sa camping ay follow the anointing. Amen. Kaya po kung nasan yung anointing, dapat doon tayo naka-follow. Amen. Marami tayo na halimbawa kagaya sa mga YouTube, sa mga Facebook, amen. Marami tayong mga part na naka-follow diyan eh. Amen. Pero ang isang pinakamaganda na i-click natin yung follow ay doon sa mga part ng camping po ng Rema. Amen. Ng camping natin. Personally po ako, very na-encourage talaga ako pag every darating yung camp. At ang bawat isa din po sa atin. Amen. Kasi bakit? Sa camping talaga marami kang matututunan. Maririnig mo kung ano yung instruction ng Diyos. Maririnig mo kung ano yung sasabihin sa iyo ng Panginoon. Masasagot kung ano yung itinatanong mo sa Panginoon kung talagang nandoon yung sinseridad natin. Amen po. Na gusto mong malaman kung ano yung sagot doon sa isang bagay na katanungan natin. Kaya, kumbaga kailangan malakas yung willpower natin doon eh. Amen. Kagaya po nung last time na sinabi ni Pastor Boy doon sa same break camp natin, kung mahina ang willpower mo, mahina ang faith mo. Amen. Dapat yung willpower natin na makapag-camp, dapat nandoon yung lakas nun eh. Kasi bakit? Yun yung faith natin, ayun yung lakas natin. Nung nakaraang Sunday po, nabanggit nga po ni Pastora Ellie during Sunday service, na dapat yung camping, hindi na pinag-uusapan yan. Amen? O, sasama ba? Magpapalista? Ganito? Hindi na yan. Kumbaga, matik yan eh. Pagkatapos pa lang ng October camp na yan, nakaplano na yung summer camp sana sa isip natin eh. Nadarating na yun eh. Na kumbaga, para kang nagtanim ng palay. Kaya nga po, 6 months yung anihan eh. Kaya nga po, kumbaga parang ngayon pa lang, 'di ba? Ngayon pa lang na mag-October camp na to. Sabi ko nung nakaraang Sunday, talagang maraming excited sumama. Kasi ngayon po dito sa amin, maraming excited talagang sumama. Pero alam niyo po kung sino yung mga excited talaga, yung bayad na eh. Ngayon, bakit sila excited? Eh, wala na silang problema kasi bayad na nga. Amen? Deserve nila yon kasi bakit? Nilaanan na nila yun eh. Kumbaga, malayo pa yung time, nagtanim na sila. Malayo pa yung October, na nagtanim na sila.
kumbaga parang palay yan. 6 months anihan na yan. Pero hindi ka magtatanim yan. Pag halimbawa aani ka ng October, magtatanim ka ng November. Hindi siya ganun kabilis. Talagang normal siya na 6 months bago siya anihin. Ngayon po, para sa atin, na-bless din naman ako doon sa mga iba po nating kasama, no? Kumbaga, lalo na po sa mga full-time nating mga manggagawa. Talagang nandoon yung desire nila na mag-fundraising sila. Talagang may gawain na, may fundraising pa, may ganito pa, may ganun pa. Nandoon yung talagang effort nila. I mean, talagang may mga anointed sa fundraising. Amen po. Talagang may mga anointed na kumbaga parang buong church ata kaya nang pinoproduce yung pang-campaign nila ng fundraising nila eh. Talagang nakaka-bless din. Ngayon sa amin po dito sa Bagong Silang, kami po ay aminado naman na hindi kami anointed doon. Pero pagkadating po ng camping, kumbaga kanya-kanyang ipunan na yan. Kanya-kanyang hulog na yan. Kaya po makikita natin yung iba talagang excited na kasi nga bayad na. O kumbaga malapit na sila doon sa tinatawag na katotohanan. Amen po, yung kumbaga pang-campi, pang-transpo. Pero kasi nga po, yun ang isang maganda. Habang tumatagal tayo, kagaya ng sinabi ni Pastor Oge kahapon, habang tumatagal tayo doon sa pagkakamp natin, dapat may nababago doon sa sistema. Hindi na tayo magugulat na kumbaga hindi na tayo magiging alalahanin pa po ng mga pastor natin, no? Na kumbaga ito kulang pa siya, ito pa yung dapat na ma-earn niya na pera para makasama siya. Hindi, kasi bakit? Nag-camp na tayo eh. Kumbaga naranasan na natin eh. May pruweba na tayo na sa camping na to napapalakas tayo. Amen po. May mga tao na halimbawa mag-i-invest sila ng effort nila kung gusto nilang gumanda yung katawan nila. Amen. Nandiyan yung pag-gym, nandiyan yung kumbaga mga healthy food. O kaya naman halimbawa sabihin na natin sa mga singer, meron namang ini-aim yung mga singer na para gumanda boses nila, magko-control sila sa ganito, ito yung kakainin nila, ito yung iinumin nila, bawal yung ganito, bawal yung ganun. Ngayon, ganun din po para sa atin. Amen. Pag dumarating yung camping, kumbaga dapat meron din tayo na bagay na ginagawa. Na halimbawa, lagi nga po naming advice sa mga kabataan, no? Lalo na ngayong magdi-December, isa lang ang pumapasok sa isip namin eh. Kumbaga pag-encourage namin sa mga kabataan, habang December pa, marami pa kayong pera. Kumbaga parang magpondo na kayo para sa summer camp. Sa amin, ulitin ko po, hindi kami ganun ka-anointed sa fundraising, pero yung doon sa pag-iipon ng hulog-hulog o kumbaga kanya-kanya, mas napapadali. Marami tayong bagay na pwedeng makuha sa camping. Amen. Ang isa nito, yung kalinawan ng isip. Kasi bakit? Mare-restore ka eh. Maa-anointan ka eh. Kung ano yung mga bulong ng mundo o bulong ng kung ano man o naiisip na nating mga ibang bagay-bagay, pag nandoon ka sa camping, nagiging malinaw sa'yo o nagiging malinaw sa atin na kung ano yung dapat nating gawin sa isang bagay. Amen po. Na tinatanong natin sa Panginoon. Kasi bakit? Nahuhugasan yung mind natin eh. Nahuhugasan yung spirit natin eh ng anointing. Kaya kumbaga nagiging fresh yung isip natin, nagiging fresh yung spirit natin, at madali natin malaman o madali natin maisip yung mga bagay na dapat na pwede natin gawin doon sa mga tanong natin sa buhay. Amen po. Ulitin ko po, sabi niyang ganun ni Pastor Boy, kung mahina ang willpower mo, mahina ang faith mo. Amen. Kaya kumbaga palakasan ng willpower yan. Kung gusto mo talagang makapag-camp, kahit pa sabihin na nating tumaas yan nung nakaraan nga, kumbaga parang may narinig lang ako na kumbaga ganun kataas yung campi. Ay ano naman, 'di ba?
kumbaga, kung ikaw nandoon na yung heart mo na talagang mag-go ka na kahit gaano pa to ka-pricey. Kasi bakit? Hindi na yun yung titignan mo Kaso nga lang, ang titignan natin yung iba na hindi pa abot yung faith ng ganun. Pero sana nga po, dahilan sa ginagawa natin to every year, kagaya ngayon October, susunod na naman yung summer. Ngayong October, pagkatapos ng camping, kung talagang yung heart ng yung laman ng heart mo ay camp, pagkatapos pa lang ng October, papondo ka na kumbaga mag-iipon ka na. Sa atin pong mga medyo kumbaga medyo matagal na po nandoon na yung heart natin Kaya kumbaga encourage po natin yung mga iba na halos kumbaga nag-uumpisa pa lang, nandoon pa lang banda sa gitna ng mga nagka-camping. Darating din yung time. Huwag mo lang palagpasin yung isang camp. Darating din yung time na mabubuo rin sa heart natin na pagkatapos ng October, summer. Pagkatapos ng summer, may July. Pagkatapos ng July, October. Kumbaga matik na yan. Parang New Year yan, saka parang Christmas yan. Na yearly, matik na yan. Pagpaparating na ang mga tao, excited na. Hindi ko rin alam, no? Minsan kahit yung mga ibang tao na walang trabaho pa sa pag dumating yung Christmas, dumating yung New Year, masaya din sila. Tinatanong ko rin dati, kumbaga, alam niyo po yun, yung kumbaga merong ambience doon na masaya, may ambience doon na kumbaga magkakaroon ka ng mga maraming blessing, yung mga tipong ganun. Pero yun nga po pero kung tayo naman, ang laman naman po ng heart natin ay yung camp. Pagkatapos pa lang ng isang camping, prepared ka na rin sa isa. Kasi bakit? Alam mo na yun. Kaya po, tignan po natin o i-check natin yung sarili natin na bakit ba may mga umaayaw o kumbaga bakit ba merong mga nagdadalawang isip pa pagdating ng mga campings. Amen po. Kasi sa nakikita ko po, isang bagay lang. Isang bagay lang. Alam po yun, hindi nila talaga napaghandaan Kumbaga, hindi talaga ganoon yung will nila. Pero kung ilalagay natin yung will natin doon sa camp, every time na darating ang camping, malayo pa lang, pumupondo ka na. Amen. Hindi lang naman sa part ng pang-camping. Kumbaga, minsan nga po, magre-recharge ka na talaga niyan 1 month before, 'di ba? 2 months before, 3 weeks, 2 weeks. Kumbaga talagang yung sarili mo i-set mo na Kumbaga magtatanim ka na niyan. Kumbaga nandoon na yung mga tanong mo, nandoon na yung prayer mo, nandoon na yung faith mo, nandoon na yung excitement mo. Pag dumating po yung time na nag-arrival na at nag-start na yung service, nandoon na yung kumbaga excited, madali lang kumilos si Lord kasi bakit? Prepared ka na. Handa ka na. Kumbaga handa mo na marinig kung ano yung sasabihin niya, handa mo na marinig kung ano yung bagay na pwede mong makuha sa kanya. Ang isa pa pong sabi ni Pastor Boy nung last camp, you demand not. Kaya kumbaga parang wala ka rin nakukuha. Amen po. Kailangan mag-demand ka sa Panginoon. Ganon din po yung sabi ni Pastor Lovely nung nakaraan. Mag-demand tayo. O kumbaga humingi tayo sa Diyos kasi bakit? Hindi siya tatanggi. Maraming beses na kung tayo ay magde-demand o hihingi sa Panginoon ng anumang bagay o anumang sagot, hindi siya tatanggi. Kasi po, isa lang ang sinisigurado ko, kung yung anak niya binigay niya, ano pa yung bagay na hindi niya dapat ibigay. Pero ang isa pong susi o isang solusyon para makuha natin yon ay mag-camping tayo. Amen. Kaya po, ina-encourage ko po yung bawat isa sa atin na maging excited tayo, maging ready tayo ngayong October na to, ngayong same break na to. Kasi bakit? Dapat lagi nating isipin na last na to. Kung hindi mo iisipin na last na to, aasa ka pa next year meron pa. Hindi, kasi baka last na to. Amen po. Dapat ganun yung isipin natin para hindi natin isipin na may next year pa naman
hindi naman natin alam kung kailan darating si Lord. Mas maganda nga kung during time ng camping natin kasi bakit? Talagang nandoon tayo. Amen. Kumbaga talagang matatagpuan tayo ni Lord doon. Amen po. Kaya po sa bawat isa sa atin, lalo po ngayong nalalapit na, maging excited po tayo, maging ready tayo, at talagang paghandaan natin. Amen. Kasi bakit? Para si Lord ay madali na siyang makakilos para sa atin. Hindi na mahirap kumilos si Lord sa mga panahon ngayon. Amen po. Lalo na ngayong camping natin, hindi na mahirap siyang kumilos. Kasi, kumbaga, unti-unti na tayong nasasanay. Unti-unti na tayong na-expose doon sa anointing. Amen. Na yung kumbaga na presensya ng Diyos. Unti-unti na tayo talagang halos na papapalapit. Nung nakaraan may kakwentuhan ako, sabi kong ganun, yung dati, yung breakthrough sa Jabez. Tapos, kumbaga yung sabi ko nga po doon, parang naburan na yon, napalitan na nung time na nag-sembreak sa Pinyel. Pero ganun pa man din po, naghahanap pa rin talaga ako pa mismo ng kumbaga mas breakthrough pa uli doon. Kumbaga mas more pa ng more. Amen po. Kaya po sa bawat isa sa atin, mag-enjoy po tayo at malapit na po ang October. Malapit na po ang sembreak po natin, no. So yun po. In-encourage ko po na ang bawat isa po sa atin ay maka-attend at makita pa lang natin yung kapatiran natin, talagang nandoon na, lalakas na tayo. Amen po. So yun po. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa sa atin. Sige po, pray po tayo. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, nagpapasalamat kami sa hapon na to sa bawat narinig namin, Panginoon. Nawa ang bawat isa po sa amin ay maging excited, Panginoon Lord, na katagpuin ka. Marinig, Panginoon Lord, kung ano yung mga bagay na gusto mong sabihin sa amin. At marinig din namin, Panginoon Lord, yung mga bagay na katanungan namin para sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Sa bawat isa sa amin, lagay mo, Panginoon Lord, yung heart sa bawat camping na maging excited, O Diyos, ang bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa hapon na ito. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So po, maraming salamat po at God bless po sa bawat isa po sa atin.